Amen. Kasama natin ang Diyos ngayong umaga. Can you say amen? Amen. Maniwala tayo may gagawin ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen. Ang ating mga prayer request ngayong umaga. Amen. Sama natin lagi sa ating mga panalangin, ating mga leader mula sa Prescott, Arizona. Pastor Greg, Sister Lisa Michelle, Pastor Jesse, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Kevin, Pastor Tom, Pastor Mark, and Pastor Paul. Sama ang kanilang mga pamilya at asawa. Ipanalangin natin sila. Maging ating leader sa bansang Pilipinas mula kay Pastor Alberto and Sister Susan Disipida at sa lahat ng mga national leaders sa bansang Pilipinas. Sama ang ating mga regional leaders. Amen. Mula kay Pastor Ernie Herente, Pastor Renaro, Pastor Yeli, Pastor Charlie, and Pastor Frank Beneventura mula sa Davao. Panalangin lagi natin sila kalakasan kasama ang ating mga missionaries. Amen. Mula sa Laos, Pastor Ricky, nakikita natin dyan, banggitin natin sila isa-isa sa ating mga panalangin sa umagang ito upang sila'y samahan ng ating Panginoon. Kasama din po, amen, yung panalangin natin dyan mula sa Cubao, Quezon City. Panalangin lagi natin ang ating pastor mula si Pastor Jerry, Sister Lizelle Varela. Maging ating pastor dito sa C5, kailangan nila ng kalakasan ngayon at pag-asa sa paglilingkod sa ating Panginoon mula kay Pastor Nino and Sister Lerma Galion. Isama natin sila sa panalangin ngayong umaga na patuloy silang palakasin. Amen ang ating Panginoon. Mula sa May Kawayan, Bulacan, panalangin din po natin si Pastor Alvin, Esther Maui Tabuklaw, lalo na ngayong Monday, sila po ililipat na, ipanalangin natin, travel and mercy. Amen, samahan sila ng Panginoon at pagbungayin ang lugar na May Kawayan, Bulacan. Isama din po ang Barangay Rizal mula kay Pastor Mike and Sister Siling Bonagua. Sila'y pagtagumpayin din ngayong umaga ng ating Panginoon. Isama din po, amen, ang ating mga Pioneering Church na nakikita natin dyan, ating mga pastor sa iba't ibang mga lugar. Banggitin natin sa ating panalangin. Amen. Maging ating fruitfulness sa C5, Cubao, Barangay Rizal, and May Kawayan, Bulacan. Ang ating mga ministry and outreaches, pagbungay ng Panginoon ng breakthrough sa financial and worship services ng ating iglesia. Sama din po ang ating wisdom and courage sa ating presidente, kanyang cabinet officials, genuine transformation sa ating mga kapulisan, at sa lahat ng frontliners, conversion and transformation sa ating bansa, and protection sa ating mga kapatid sa ibang bansa. Amen. Samahan sila at ingatan ng ating Panginoon. Kasama din po ang ating mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan mula kay Pastor Tony Tinio, Pastor Ruel Vidal. Amen. Panalangin natin Sister April Garcia, Sister Elizabeth Villamin, Sister Cheryl Badua, and si Brother Long, amen, Brother Noy, palakasin din ang ating Panginoon. Kasama travel and mercy din po kay Sister Jean, ang kanyang asawa at anak, amen, ipanalangin natin sila na maging maingat ang kanilang biyahe at sa kanilang pagbalik. Kasama din po mga panalangin po dyan na nakikita natin. Maging prayer request ngayong umagang ito, kagalingan sa sakit ng ulo ni Sister Feli, amen, inangkin na natin kanina, siya po'y pinalakas na at pinagaling. Maging kay Stephen Kirk, amen, kalakasan sa kanyang mga kapatid at makalaya ang kanyang ama sa bisyo. Amen, si John Edward, amen, masuportahan sila ng kanyang ama at maging buong muli silang pamilya sa tulong ng Panginoon. Kay Sister Erna, spiritual strength at ang encouragement sa kanyang pamilya, makasama niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sister Daisy din po, amen, ang panalangin niya sa kanyang anak, Sister Abigail, pag-iingat sa kanyang pagbubuntis, at patuloy na pagbabalik ng trabaho, pagsampa sa barko ni Brother Emil Latchika sa ngayong August na ito, mga kapatid. Maging ang kalakasan sa mama ni Slash na si Salbel Aguilar, kagalingan sa ama ni Brother Ernie Ramos, amen, si Ernesto Senior, siya ay nanghihina ngayon, nakahiga. Panalangin natin siya, ipalakasin ng Panginoon. Maging ang pagsakit ng paa ni Sister Virgie, amen, pagalingin din siya ngayong umaga ng ating Panginoon. At kung wala na po, amen, magiging ating iglesia sa pag-acquire nito, amen, ang building, ipanalangin natin ang miracle money sa umagang ito at kaya gamitin ng Panginoon sa pagbabalik ng paghandog at pagpapala sa Panginoon ngayong umaga. Amen. Kung wala na po, tayo po idadako sa pambungad na panalangin. Pangunahan tayo minsan pa ng ating pastor, amen, na si Pastor Alvin Tabuklaw. Palakpakan natin at purihin ang ating Panginoon. Salamat po. Salamat po kami, Panginoon. Glory Jesus, hallelujah, praise God.
Muli nating itungo, pikit natin ating mga mata, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal na makapangyarihan, muling kami nagpapasalamat at lumalapit sa iyong trono ngayong oras na ito. Maraming salamat sa pagkakataon na muli kaming makapagpuri at luwalhatiin ka, Panginoon Diyos, sa oras na ito, Panginoon God. Salamat po sa iyong gagawin ngayong oras na ito, lalo na po, Panginoon, ang mga nabanggit, dakilang Diyos, na mga panalangin sa likod ng pulpito, Panginoon Diyos. Amin pong itinataas sa may mga karamdaman at sakit, Panginoon Diyos, God. Ganon din ang pangangailangan, O Lord, ng iyong mga anak. Tinugon mo na, kinatagpo mo na ngayong oras na ito, at inaangkin namin, dakilang Diyos, O Lord God, na may gagawin ka sa aming kalagitnaan ngayong oras na ito. Ganon din ang aming puting pastor, God, Sister Lerma, sa manahan, Panginoon, kalakasan, dakilang Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy maglagay, hallelujah, ng kalakasan, pag-asa, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi bumibigo, Panginoon God, hallelujah, na tunay na ikaw may dakilang plano, Panginoon, sa bawat isa ngayong umagang ito. Ganon din na yung tagapagsalita, ilagay mo sa iyong likuran, Panginoon, ang pangangaral, hipuin mo ang bawat puso, Panginoon, at lalabas kami sa gusaling ito na hindi na po kagaya kanina na kami pumasok na mahina, may problema, anuman na may karamdaman. Lalabas kami sa gusaling ito na may panibagong lakas at binago mo ang aming buhay, ang aming pagkatao, Panginoon Diyos, at lalabas kami na ikaw ang aming kasama, Panginoon. Salamat po, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papurit, parangal, pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Kaya po magkakain mga kapatid, I will take you for the cross. You live the life that I should live. You live the life that I should live. Make mistakes so you could forgive. God in my place was crucified. Thank you for the cross. It was the blood that saved me. Thank you for the cross. It is the power that raised me. Thank you for the life you gave, my Savior in my life. I say thank you, oh Jesus, oh Jesus, thank you for the cross. Isa pa, salamat po mga kapatid, at maaari na po tayo magsirgo. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Tayo pinano ng ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po inadamo sa ating mga activities. Amen. Sa gawain ng ating Panginoon mamaya. Meron po tayo muli Sunday evening service. At 7 p.m. tayo magsisimula. At ang ating Sunday follow-up mamayang hapon ng 4:30. Amen. Sa mga gustong sumama, pwede po kayo sumama sa pagpapollow up natin. At yung Bible for all ages, sa susunod ulit na Sunday, pagkita-kita ulit po tayo. At sa mga schedule pa dyan, ang mahalaga, ang ating Bible study sa Monday sa Gateway and Consuelo family, Tuesday Gordonas family and Baykawayan Bulacan. Amen. Sisimula na sila doon Wednesday, Barangay Pusawan at 1-on-1 sa Gateway, Barangay Calzada sa Friday and Gateway 1-on-1, Saturday Pioneer Site and Baykawayan Bulacan. At sa iba pa, sa revival natin, mula kay Pastor Duidaw, Pastor Yue, August 26 to 27, tayo, amen, sa mga maghahandog, maging ready na po tayo, amen, sa darating na revival crusade. Ang ating bisita po ay mula pa sa ibang bansa, amen, kaya may impart sa atin yung spirit ng missionaries, kaya maging ready po tayo mga kapatid. At sa, kung wala na po, tayo na po minsan pa, dadako sa ating pagbibigay at paghahandog sa ating Panginoon, kung paano sumusulong ang gawain ng Panginoon, mula sa Barangay Rizal hanggang Baykawayan, Bulacan. Amen. Dahil po yun sa pagbibigay ng bawat isa. Minsan pa tinatawagan ko po si Pastor Alvin sa paghahamon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Salamat sa Panginoon sa opportunity na tuloy nga makapag hamon sa bawat isa. Amen. At salamat sa Panginoon. Hallelujah sa pribilehiyo. Salamat sa aking puting pastor. Amen. Pastor Niños de Lerma. Salamat sa kanilang suporta. Hallelujah. Ang Diyos ay may gagawin sa ating kalagitnaan. At salamat sa ating may bahay. At sa bawat isa ng mga narito. Magpalain po tayo ng Diyos. Hallelujah. At napakahalaga na tayo ay natututo pong magbigay. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, amen, ito po ay ating gawin. Hallelujah. Kasi ang buhay natin ay napakaiksi lang. Life is short. Amen. Hallelujah. Sabi nga ni Job, sapagkat kahapon lamang at walang nalalaman, sapagkat ang ating mga kaarawan sa lupa ay anino. So ang ating buhay dito mga kapatid ay napakaiksi lang. Na parang anino. Na minsan ay kapag ito ay tumapat ka sa liwanag, pag alis mo sa liwanag, nawawala. Ganon din po ang buhay natin. So ang pagkakataon na dapat dating tayo ay nabubuhay, hallelujah, huwag natin sasayangin hanggat meron pa tayong kakayanan na magbigay. Amen? Sapagkat hindi lahat ng panahon ay pinagpala ka. Amen? Meron time na luluha ka, may time na iiyak ka, meron time na malungkot ka, at meron din time na masaya ka. Pero malakas kang sasabihin ngayong umaga, dapat masaya kang magbibigay sa Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos, hallelujah, ang magbibigay sa iyo ng tunay na pagpapala. Huwag nating sayangin mga kapatid na pagkakataon, hallelujah, na hamunin natin ang Panginoon. Hamunin natin ang Diyos sa ating paglilingkod. Hamunin natin ang ating Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng ating pangangailangan o lalo na kung meron kang hinihingi sa Diyos. Hamunin mo siya sa oras na ito. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi po bumibigo. Kaya kang pagpalain ng Diyos, kaya tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Makita lang ng Diyos, amen, kung tapat ka sa Kanya. Amen. Kaya makikita natin, habang tayo ay may buhay pa, tayo ay gawin natin ito na masaya, yung pagbibigay. Hallelujah. Huwag ka maging malungkot pag nagbibigay. Hallelujah. Maging masaya ka. Kahapon, ang sarap ng aming pagpunta roon. Hallelujah. Sa may Kawayang Bulacan. At biyaya ng Diyos na kapag down payment na tayo roon, kompleto na. At nakabili na tayo ng upuan doon. Palapakan natin ating Panginoon. Nakakatuwa pa nga kasi ang sabi doon sa upuan, bawal maging marupok. Amen. Pero totoo po yun mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. So nakabili kami sa tulong ng Panginoon, kasama yung mga kapatiran doon, excited na sila. At kahapon ay may ginawa ang Diyos, kasama namin sila sa paghayo. Purihin ang Diyos, di pa tayo nagsisimula doon, pero excited na silang sumama. Kaya sabi ko nga, nawa ay hindi kayo, hindi lang ngayon, amen, kundi magpatuloy kayo. Amen. Kaya ang iyong mga binibigay, mga kapatid, ay malaki ang ginagawa ng Diyos. Amen. Nagliligtas siya, nagbabago siya ng buhay, hallelujah, at nagbabangon siya ng mga kaluluwa. Amen. Kaya ganun din po rito. Hallelujah. Napakaganda ang ginagawa ng Diyos kapag tayo ay patuloy na nagbibigay sa Kanya. Kaya ngayong oras na ito, amen, anuman yung ating agam-agam, huwag po tayong magpadaya. Maaring nag-aalinlangan ka, nangangamba ka, o di kaya natatakot ka. Even hamunin ng Diyos, sabihin ko sa iyo, hallelujah, huwag kang matakot. Amen? Sapagkat ang Diyos ay hindi po siya nandadaya. Amen?
Hallelujah. Sabi doon sa Galatians chapter 6, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagpapabiro, sapagkat ang lahat na naghasik ng tao ay siya din naman aanihin niya. Amen. Sapagkat ang naghahasik, amen, sa kanyang sariling laman ay sa laman ay mag-aani at kasiraan dadapuat ang naghahasik ng espiritu sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa panahon na sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimago. So pansinin natin ito mga kapatid, kapag hindi ka mapapagod sa iyong pagbibigay, someday ay aani po tayo. Amen? Sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya wala pong mapapagod, amen, na magbigay, amen, sumuporta sa gawain ng Diyos, sapagkat ang Diyos, hallelujah, ay patuloy nagliligtas sa pamamagitan ng ating pag-abot, amen, sa ating pagtulong, amen, sa ating pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon, at patuloy na nagliligtas ang ating Panginoon sa bawat mga lugar. Hallelujah. Kikita natin sa ating mga paghayo, amen, kahit dito pa lang sa C5, nakikita natin, pagpunta sa Gate 3, amen, usawan, ang Diyos ay nagliligtas. Amen. At yun ay mayroong kailangan o kaakibat na pananalapi, mga kapatid. Amen. So, lahat tayo, amen, ay aani, mga kapatid, huwag ka lang po magsawa. Amen. Magpatuloy ka, maging masaya ka, maging magalang ka sa iyong pagbibigay. Hallelujah. Tiyak na pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Ang Diyos din po ang nangako, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Kapag ikaw ay masaya nagbibigay, hallelujah, masaya ang Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, lahat tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Kaya kung meron kang nais singingin sa Diyos, hamunin mo siya. Amen. Sa anong paraan ito, hamunin mo siya. Amen. Pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nakakatuwa sa bawat isa, amen, na kapag tayo ay sumusuporta sa gawain ng Panginoon, marami po ang naabot. Amen. Marami mga kaluluwa na naabot. Kaya kahapon masaya kami, pa-Bible study kami roon. Sabi nga nila, amen, salamat ay pinadala kayo ng Diyos. Di po kami makakarating doon, hallelujah, kung walang nanalangin at wala rin pong nagbigay. Kasi hindi rin po biro pumunta roon, mga kapatid. Di po, kung maglakad kami, baka bukas pa kami darating doon. Amen. So mayroong kaakibat yun na pananalapi. Amen. May kaakibat lahat ng ating pagkilos. So kailangan po yan ng mga anak ng Diyos na tutulong at susuporta sa gawain ng Panginoon. Nakakatuwa, kahit sa Rizal, ang Diyos ay nagliligtas ng mga kaluluwa. Amen. Kaya makikita natin, yung ating pagbibigay ay hindi ito nawawala ng kabuluhan. Amen. Huwag ka lang may pagod, huwag kang magsawa. Hallelujah. Kundi gawin mo yung nararapat at ibigay mo yung para sa Diyos. Kaya ngayong oras na ito, tayo po ay magbibigay, magbabalik pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. At habang lumalapit ang ating usher, amen, at ako na po ay mananalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Hallelujah. At ikaw po, Diyos, ang magbalik sa kanila na siksik-liglig at umaapop sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, Panginoon, sa walang mga trabaho, Panginoon, ay bless mo sila, dakilang Diyos. At kami po ay umaasa sa oras na ito na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpapalak sa bawat isa. Sa kanilang financial, dakilang Diyos, ibuhos mo, kagaya ng pangako mo, hallelujah, na siksik-liglig umahapaw, Panginoon. Amin pong inaangkin, dakilang Diyos, ang buong pagpapalat, katagumpayan sa pangalan ni Jesus.
Amen. Hallelujah. Praise God. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Di natin handog ang mabuting hain. Sabay ng pagsamba ay pagpupuri. Minsan pa, hallelujah. At magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Di natin handog ang mabuting hain. Sabay ng pagsamba ay pagpupuri. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Salamat po sa bawat isa. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain. Hallelujah. Ang Diyos po ang magbalik ng pagpapala. Amen. Na siksik hindi umahapaw mga kapatid. Amen. Habang lumalapit ang ating buting pastor. Amen. Siya po ay maghahandog ng awitin. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Bago sila kumanta, yung kantang ito ay napakabuti at napakaganda para sa ating Panginoon at napapanahon. Nung una ko itong kinanta ay umamatay yung tatay ko. Di ba lang, that's the last night na tatay ko umamatay na. Tapos kagabi natin ako sa sarili ko kumakanta. Namatay naman yung ano. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga lalaki ng Diyos. Sinasamahan nila ako sa pag-awit sa Panginoon. Palampakan natin ang Panginoon.
Sino pong naniniwala, mabuti ang Diyos. Napakabuti niya. We have different level of pain. At alala ko nung balis yung pinakaunang disciple sa church na lalaki, iyak ko talaga. Sabi ko, Lord, isa ang lalaki. Bakit pinayagan mo umalis pa? Pero pagka anak mo pala umalis na tunay ay napakasakit. Pero hindi tayo nandito para mag-iyakan. Can you say amen? Buksan niyo ang inyong Biblia sa aklat ng Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Verse 16. Kung ngayon nandun na, kayo say amen. Sabi dito, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, isasamba man sa ribultong ginto, ay iyong itinatayo. Tayo manalangin, dakilang Diyos, lagyan mo po kami ng ganitong klase ng pananampalataya na di nakikilos, kundi nakapagkikilos. Kami, O Diyos, ay makapagdala ng hamon, sumusulong, hindi umuurong, lumalaban, hindi umaayaw, Panginoon. Ikaw po makagagawa nito, yung banal na Espiritu ay paranas mo sa iyong iglesia. Gaya ng ginagawa mo noon kung paano mo itinayo ang Panginoon ang gawain ito. Lalabas ang bawat isa na nakilos, ang bawat puso't isip, na sa anumang problema ay may magagawa ka, Panginoon. Sa anuman, O Diyos, pagdaanan ng iyong mga anak, Ikaw ang Diyos sa magbibigay ng susi, pamamaraan, kapangyarihan, upang kami magtagumpay. Ipapaunawa mo sa amin, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin kayang unawain. Ipapaalinaw mo sa amin ang liwanag, Panginoon God, sa panahon ng kadiliman. Sasamahan mo kami, O Diyos, hindi lang makatawid, hindi magtagumpay at maging mabunga sa kabila ng pagdaramdam. Samahan mo kami, huwag mong hayaan na humahalakhak ang kaaway, Panginoon. Ipagtanggol mo ang iyong bayan, Panginoon, at ikaw ang purihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nakakatuwa ang pangalan ni Hananiah. Meaning, Yahweh is gracious. Si Misael ay who is like God. Azariah is helped by God. At pagdating sa panahon ito ng captivity, sila ay binihag ng Babylonia. At ang hari dito sa panahon nila ay si Nebuchadnezzar. Pinalitan ang ilang mga pangalan. At ang mga pangalan nila sa ibang saling patungkol sa Babylonian, amen, kapag tinignan natin ay pangit ang pakahulugan. At animoy silang mga naging Diyos-Diyosan o tagapagsilbi ng mga Diyos-Diyosan. Gaya ni Abednego, siya ay alipin ng Diyos-Diyosan. Amen. Slave of the god Nebu or Nabu. So makikita natin dito, amen, ay alipin siya ni Nebuchadnezzar. Hallelujah. Pinalitan ng kanilang mga pangalan mula sa isang napakaganda ay ginawang pangit. This is too much, mga kapatid. Ikaw ay nabibihag na, papalitan pa ang tawag sa iyo. May time sa buhay natin na minsan ba paramdam natin ay minamaliit tayo. Pero dito sa ating teksto, mga kapatid, nagpapakita ang mga mananampalataya ng Diyos na ang kanilang pananampalataya ay nagpapakilos, hindi nakikilos. Ano yung nakikilos? Naalis sa pundasyon, nawawala sa pananampalataya, nawawala sa paglilingkod. Pero nandito ang tatlong lalaki na isang magandang halimbawa sa ating mga kapatid na sa panahon ng pag-uusig, sila'y tatayo sa katotohanan.
Kahit gaano kahirap ang kanilang pagdaanan. Amen? Kaya nais kong magministeryo. At tanong ako ng ating disciple, Pastor, yung pangangaral mo, actually ay katatapos lang nito. Meron akong pangangaral na dapat ipapangaral. Pero sabi ko, Lord, ano gusto mong sabihin sa nangyari sa amin? Amen? Kaya ang title ko ay Faith Movers. Tagapagpagilos ng pananampalataya. Sapagkat kailangan nating nakikilos. Can we say amen? Amen. We need to be motivated. Pag-usapan natin ang una. Sino po ang may ganang gamitin ng Diyos? Amen. Sino pong may gana na siya'y hipuin ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Alam niyo mga kapatid, ang pagtatagumpay sa pananampalataya, kailangan ng motivation. If you don't have motivation, you will fail. Kahit pa sabihin mong I have faith, pag walang paggalawang yung faith, para kang may stroke. Kaya sabi ng iba'y galaw-galaw, para may stroke. Because faith without action, mga kapatid, is dead. Faith without works is dead. Ibig sabihin nito, ang faith mo nasa isip, pero ang puso mo hindi nakikilos. Pwede ba ngayong umaga ang puso mo pwede pang ipuin ng Diyos? Pwede ba ngayong umaga pwede ka bang bigyan ng takot ng Diyos? Pwede ba ngayong umaga alisin ka ng Diyos sa iyong comfort zone para dalahin sa nais niya, sapagkat sa nais niya ay mas malaking gantimpala, mas malaking labanan, mas malaking tagumpay, mas malaking pagsubok, pero may Diyos na sa atin ay tutulong. Kagaya ng ating teksto, Daniel chapter 18. Ngunit, kung sakali mang hindi, sabi ng 3, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasampaman sa ribultong ginto na iyong itinayo. Ito ang pananampalataya. You are motivated to do something. Next mo. Next mo. Ayun. You are motivated to do something. Amen? You believe in critical elements. What are critical elements? And what is moving faith with motivation? Kapag wala yon, gagalaw ba ako? Pumunta ba ako ng church? Hamunin mo naman ang sarili mo. Kikilos ba ako ngayon? Kailangan ko bang gumawa? Hindi mo na kailangan. Sabihan mo, tayo na. Huwag ka lang sumagot. Oo, pupunta na. Baka sumagot ka pa. Ang sabi mo, pagharap mo sa lamin, oh, please God, okay, haharap tayo sa Panginoon ngayon. Tayo na. Huwag ka lang sumagot. Oo nga. Ibang puntahan natin, hindi church. Punta tayo ng mental. Kasi sumasagot ka na. Kailangan mong malaman kung anong mga critical dyan. Kapag hindi mo naintindihan kung anong pwedeng masira sa iyo kapag wala sa pananampalataya mo, amen, walang mangyayari sa iyong buhay. And alam mo, ang faith dapat may paggalaw. Kaya hindi pwedeng sa ating pananampalataya sa Panginoon ay walang pagsubok. Sabihin natin, pagsubok. Kaya kailangan mong tumiwala sa Panginoon na ang tulong ay darating pa rin sa Diyos. Hallelujah. Hindi mo kailangan magmukmok. Amen? Oo, tanggapin natin that sometimes even soldiers get hurt. Habang naliligaw ko kanina, salamat sa Panginoon, doon dumating. Kaya ang Panginoon talaga nasa lahat ng lugar. At yun ang dumating. Mga kapatid, next mo kapatid, even soldiers get hurt. Huwag kang magmamangan, nasasaktan ka rin. At ang ating sakit, mga kapatid, ito napakalalim. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman kami mag-aantog. Bigla nagandog yung mga lalaki. Sinama nila ako kanina kagabi habang ako'y maawit. Amen? Habang iniisip ko ang aking pinagdadaanan ng aking asawa. Hallelujah. Na dati, wala naman akong pakialam sa ganyan. Okay nga sa akin, wala ako sa aking pamilya. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng ganyang damdamin. Na dati wala akong pakialam, pero natuto ng masaktan, pero hindi pwedeng magmukmok. Si Pastor Mitchell, nung namatay si Carleta, 7 araw na nagluksa. Pagkatapos,
ng 7 araw, yung sumunod, nandun na uli siya sa harapan, sa kanyang inuupuan, nananalangin at bumabalik sa paglilingkod sa kanyang katandaan para sa Diyos. Ang tanda na niya, almost 90, pero naglilingkod pa rin sa Diyos. Kung ikaw ay nasasaktan ngayon, alam yan ng Diyos. Pero hindi matanggap ng Diyos, bakit nananatili ka dyan sa sakit? Aminin mo, nasasaktan ka. Ikaw ay magdamdam, pero huwag kang magmukmok. Amen? Dapat ang ating nararamdaman ay mabilis lang. Hindi dapat natin niyang hayaan na tayo talunin. Pwede kang umiyak. Pwede kang magsabi ng iyong nararamdaman. Pero huwag kang magpapatalo dyan sapagkat may tagumpay kay Jesus. Ang sabi ng Panginoon, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kanina nasampit ko, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero sabi ng Panginoon, tagumpay ka dahil sa akin. Tagumpay si Jesus dahil sa ating Panginoon na hindi nagpabaya sa Kanya kahit na inilibing ng ating Panginoon na buhay pa siya sa 3 araw. 3 days is short. Another 3 days is waiting for you. You have victory in Jesus. May 3 araw na naghihintay sa'yo, and that is very short. At pagkalipas ng 3 araw na yan, may panibago tayong matatanggap na hindi lang pagpapala, kundi buhay at espiritu mula sa Panginoon na ngayon palang umaga, pwede nang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka pwedeng talunin lang ng kaaway. Ang kaaway pinapahintulot ng Panginoong dumating upang tayo kilusin, pero hindi para tayo ay patayin. Can we say that? Anong namatay ang aking mga anak? Sabi ko, Panginoon, salamat. Di na nila makikita ang hirap ng buhay. Di na sila mabubuhay sa kahirapan ng mundong ito, kundi sila ay nasa piling mo, Panginoon. Amen? The devil may laugh at you. Nakikita ka niyang umiiyak, pero iiyak din siya kapag nakita niyang kumikilos ka dahil sa Diyos. Iiyak siya sapagkat meron siyang hantungan doon sa apoy ng impyerno na kung saan kasama ang kanyang pagngangalit ng ngipin. Kaya hayaan mo lang ang kaaway. Amen? Meron kang Diyos na mas malaki kaysa sa nasa sanlibutan ito. Sabi doon sa Micah chapter 7 verse 8, huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon magiging ilaw sa akin. Aking babatahin ang kagalitan ng Panginoon sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya hanggang sa Kaniyang ipagsanggalang ang aking usap at labatan ako ng kahatulan. Kaniyang ilalabas ako sa liwanag at aking mamasdan ang Kanyang katwiran. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Kahit si Micah, mga kapatid sa Panginoon, bilang representasyon ng Israel, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Ganon din ang church, ganon din ikaw na naglilingkod, ganon din ikaw na anak ng Diyos. Hallelujah! Magtiwala ka sa Kanya na kaya kang saklolohan ng Panginoon. Kaya ang ating pananampalataya dapat ay may kakayanang ilusin ng iba. A man has the ability to stir other. Pangalawa, mga kapatid, tingnan natin sa Daniel chapter 3, verse 16 ulit sa ating teksto. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebukadnezar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito kung mangyayari ng aming Diyos sa pinaglilingkuran namin ay makapagligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, ay hayang iligtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos. Amen. Ibig sabihin Diyos-Diyosan, maliit na Diyos ito. Ni sasambaman sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Ang pananampalataya natin dapat ay magbigay ng impact sa iba. Na sila ay magkilos, mayugyog upang matapot sa Panginoon at kumilos din para sa Diyos. Ang faith mo ba ay nakapaghahamon? Ang faith mo ba ay nakapagliliglig sa iba
o ang faith mo ay nakapagdadala rin sa pagtalikod sa ating Panginoon. Your faith should not only impact the life of others, but move and shape the faith of others. Can you say amen? Kaya si Nebuchadnezzar, nakita niya ang pagkilos ng Diyos sa tatlong ito, sapagkat ang Diyos ay nalugod sa kanya. Sabi na dun sa verse 28 ng Daniel chapter 3, nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod o sumamba sa sino mang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Ito ang nais ng ating Panginoon, na ang ating katawan, mga kapatid, sa Panginoon maging buhay na handog para sa Diyos, isang banal na kaya-ayang paglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon, kaysa ipagamit natin sa nasa sanlibutan. Ipagamit mong iyong kamay sa iyong pagsiselfone, sa iyong paglalaro. Ipagamit mong iyong mata sa iyong sobrang panonood. Ipagamit mong iyong katawan sa pagigapid, sa pag-inom, sa pagsusugal, sa mga bisyo, sa mga pagpupuyat na wala namang nagdudulot sa iyo ng kaligtasan. Ano ang gumagamit sa iyong katawan ngayong umaga? Meron ka bang kagaya nito, kapatid, sa Panginoon? Amen. Ang tatlong ito, sa halip na ihandog ang kanilang sarili kay Nebuchadnezzar, kapagkat ang hindi yumuko kay Nebuchadnezzar sa kanyang ribulto na pinatayo, mga kapatid, sa Panginoon, ay papatayin sa paraan ng pagsusulog sa horno. At ang tatlong ito ay 7 beses na pinainit ang apoy dahil sa galit nung sabihin nila ito, pero nung nakita ni Nebuchadnezzar ang pagkilos ng Diyos sa nilang buhay, maging siya ay sumamba sa Diyos. Huwag mong payagan, amen, na marami pa ang maligaw dahil sa iyong kahinaan, kundi ikaw ay maging tagapagpalakas nila, ang pananampalataya may makapagkilos sa kanila, amen, upang sila din ay maglingkod sa Diyos. Can we say amen? Nangyari ito, sabi doon sa verse 25, sabi doon, siya'y sumagot, tingnan ninyo ang nakikita ko. Amen. Ang sariling mata ni Nebuchadnezzar ay nakatingin sa loob ng horno at tinititigan sapagkat ang alam niya, 3 lamang ang nahulog. Yung mga alagad na magtatapon sana sa kanila ay nilamon din ng apoy at nangamatay. Subalit yung 3, hindi lamang naging 3 sa loob, kundi may sumama sa kanila, walang iba. Sabi sa pag-aaral ay ang ating Panginoong Sus. Ang sabi dito ay, tingnan ninyo, ang nakikita ko ay 4 na lalaki na hindi nakagapos, na naglalakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang pasok, at ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Nang magkagay lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng horno na nagniningas na apoy at sinabi, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo, pumarito kayo. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy, at ang mga tagapagpangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, gobernador at mga tagapagpahay ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok, ang kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy man apoy sila. Napakadakila. This is supernatural. Above miracles that we can imagine, mga kapatid, sa Panginoon, sino makagagawa nito? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen? Ito yung gusto ng Panginoon. Yung ating pananampalataya ay nakaka-apekto sa iba para sila'y magpatututin sa kaluwalhatian ng Diyos. Na magsasabi, totoo nga. Grabe. Totoo nga, totoo ang sinasabi ng mga yan. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos sa pinaglilingkuran ng mga yan. Napakadakila ng ating Panginoon. Amen. Di natin naiintindihan, pero gumagalaw ang Diyos ng kakaibang pagkilos. Kakaiba. Isipin mo, hallelujah. Sabi nung yung doktor na take care kay Pastor Boy Manlapas,
nung siya ay hindi iniintindi sa ospital, ang kanyang dugo ay tumutulo lamang sa planganita. Walang nag-aayos sa kanya. Kalabutan siya ng hininga, saka siya sinipiyar. Tapos yung sinipiyar, nilapatan, hindi siya pinakikalaman kasi nga kilala siyang hudlom. Siya ay pinuno ng mga masasamang loob, mga kapatid sa ating Panginoon. At nung siya ilapatan ng first aid, nabuhay siya alas 3. Sabi ng doktor, ikaw nabuhay alas 3. Si Jesus namatay alas 3. Minsan din natin naiintindihan, pero kailangan lang natin magtiwala sa Diyos. Hapon, kausap ko si Sister Peli, Sister Daisy. Sinabi ko sa kanya, salamat sa inyong mga prayers. Kaya lang yung aking mga anak, nasa piling na ng ating Panginoon. Pero salamat sa inyong pagdamay sa amin. Pastor, iba nga ang pagkilos ng Panginoon. Kasi yung aking anak pumunta dito, walang tibok ang puso ng kanyang baby sa kanyang tiyan. Kailan ko lang nalaman yun. Pero alam natin, si Sister Abby lumapit dito, umiiyak nung pinag-pray natin. Yung anak niya nagkaroon ng tibok ng puso. Yung anak ko nawala ng tibok ng puso. Sometimes you don't know how God, amen, moves. But you only need to put your faith in God. Can you say amen? Kailangan mo. Amen? Si Sister Joy, pinag-pray natin. Kahit Sister Joy, nagpapasa sa atin ng request. Pero ngayon, si Brother Nolan, may bago na nga po. Nasisari yung anak niya. May bagong anak, palakpakan natin ang Panginoon. Di natin alam ang ginagawa niya, pero tinetesting tayo ng Panginoon na magtiwala lamang tayo sa Kanya. Na sometimes, ang kakulangan sa iyo, papaunawa ng Diyos sa iyo, walang kulang sa Diyos. Ipapakita ng Panginoon sa iyo, God will prove, ikaw may sakit, ako walang sakit. God will prove, ikaw mahina, ako hindi ako mahina. Ipapakita ng Panginoon, kulang ka, ako kumpleto. Can you say that? Kaya tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. May ginagawa siya sa atin, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, walang nangyayari. Ang kailangan mong ilagay ay ang iyong puso sa Panginoon, hindi ang iyong sariling paningin. Can we say that? Dapat ang mga anak ng Diyos sa kanilang pananampalataya nagbibigay inspirasyon sa buhay ng iba upang kumilos sa kalooban ng Panginoon, sila din ay magpagamit sa Diyos. Hapon pagkatapos sa aming devotion, mayo yung mga mananampalataya, ganda na ginawa ng Panginoon. Paghayo namin doon sa PNR, ang daming niligtas ng Panginoon. Hallelujah! At mukhang bago yung mga naririnig nilang pangaral dahil may mga nanay na nagre-react. Sabi ni na Brother Pacho, hindi ko naman alam yun kasi sila yung nakakarinig doon sa mga tabi-tabi. Nagkalat yung 3 habang tayo nangangaral. Pero ito ay isang bagay na nagpapatutuo na may ginagawa ang Diyos sa kanilang puso. At marami silang naisulat na pangalan, mga tumanggap at naipakilala o nakakilala sa Panginoon. Hallelujah! At pag-uwi namin dito, nagbalita yung mga kabataan. At sabi nila, Pastor, pero kaming nakitang kabataan, mas may edad sa kanila, at gustong sumama sa amin. Sabi ko, sige, kwento mo yan, maganda yan. Meron daw sila ng ibang church, amen, at sila'y nagpapakain, nagpipiding program sa mga kabataan, gusto lang sumama sa atin. Ang salita pa daw ay makikipag-collab. Pastor, pwede po ba yun? Sabi ko, pwede. Sabihin mo, magpakain sila, tayo mga ngaral. Pero hindi sila pwedeng mangaral. Amen. Tayo ang mga ngaral, pwede sila magpakain. Tapos sabihin nyo, pakainin din kayo. Amen. Ang nakakatuwa, amen, ang mga kabataan ito, nakikita ang pagkilos ng Diyos sa mga kabataan na nasa ating harapan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Mas bata pa sila. Amen. Mga kabataan itong mahayo, mga kapatid, ay 14 years old pataas. Meron nga dyan, 9 years old, nasa si Charlie, nasa taas. Mga kapatid. Pero yung mga galing sa ibang mga churches, amen, ay nahahamon na lumapit at gawin din ng kalooban ng ating Panginoon. At ito ang nais ng Diyos. Mga kapatid, makahawa tayo sa kalakasan ng Espiritu Santo. Can we say that? Kapag tayo ay nag-akay ng mga kaluluwa, kapag tayo, mga kapatid, ay nagturo sa mga tao
ang Espiritong sumasa atin, ang sarili natin ibibigay sa kanila. Kung ikaw ay nakikilos, kung ang faith mo ay nakakahamon, pag pumunta ka sa ibang tahanan, ang Espiritong sumasa iyo, ang saring pupunta sa kanila. Kapag ikaw nasa church, nakikilos ka, lumalakas ka, pastor, gusto kong mag-pioneer, yung daladala mong Espiritong maapoy, dadalahin mo rin sa mga tahanan, lugar, probinsya at bayan, bansa na pinagdadala at pagdadala ng Diyos sa iyo. Can we say amen? The same Spirit na pumunta sa iyo mula sa Panginoon, sa iyong pastor, sa church, patungo sa iyo, amen, ay dadalahin mo sa mga tao. Kaya kailangan maging maayos ang Espiritu mo. Because we are called not just to evangelize, but to make disciples and to plant a church. Palakpakan natin ang Panginoon. A church of Christ, built by Christ, the hand of God. Amen? Church of God. Can we say amen? A church that is motivated. Kailangan tayong kumilos. Kailangan nakikita natin ang mga tao lumalapit, hindi lumalayo. Normal yung lumayo. Pag nangaral ka ng Diyos-Diyosan, nangaral ka ng mga kung ano-anong mga kasalanan, pero yung mga naghahanap sa Panginoon, amen, inaakay natin sila pabalik sa Diyos. Inaakay natin sila pabalik sa Diyos. Hallelujah. Tandaan mo ito, ang Diyos ay natutuwa kapag ang ating espiritu ay magalak sa panahon ng pagsubok. Ngayon bang umaga, pwede pa rin bigyan ng Diyos ang puso mo ng kagalakan kahit may problema ka. Mga kapatid, ang iba ang gusto lang masaya kapag wala silang problema. Kaya minsan hindi dinidinig ang iyong panalangin. Ang panalangin mo kasi, Lord, huwag mo kong bigyan ng problema. Sasabihin ko sa iyo, lalo kang bibigyan ng Diyos ng problema. Sapagkat mali ang iyong pagtawag. Kailangan ang iyong pananampalataya ay natatasahan, kagaya ng isang lapis. Upang ito'y maging malinaw ang sulat, hindi mapurol at malabo ang landas. Kailangan ito ay natatasahan. Can we say that? That's why God moves His faithful believers sa ating pagtatapos. Sapagkat ang pagkilos ay iba sa pagpupo. This kind of faith, amen, is different with each other. Merong faith that is moving and merong faith that is sitting. Ang mga pananampalatayang umuupo ay maraming ideya. Kaya pwede kang makarinig sa kanila, yes bro, yes sis, yes pastor. But those words are just words and ideas. No fruit and no action. Walang pagkilos. Pero kapag ang pananampalataya ay may paggalaw, meron itong bunga. They are winning great victory. Meron silang pagwawagian. Pero pag ang faith, walang paggalaw, mga kapatid sa Panginoon, wala silang pinagwawagian. Puro lang sila nakakarinig ng testimony, pero hindi sila nakakaranas ng tagumpay. Alam niyo, sabi ng doktor, sakit. Nung tingnan sa ultrasound, mag-iisang linggo nang patay yung aming anak sa tiyan ng aking asawa. Ay, sabi ko, pinag-pray ko pa yung anak ko habang nasa tiyan ng kanyang ina. Amen. Pinaglaban natin, mga kapatid, kasama ng ating mga pastor. Hallelujah. Praise sila, kaya nagdalawa kaming opinion. Pero dun sa second opinion, na-confirm talaga na deformed na. At kaya nga sabi ko dun sa chat sa inyo ay napasipay naman ako sa paliwanag ng doktor. Dahil ang katawan pala ng ina has a defense mechanism na kapag na-detect nito na merong anomaly, hindi niya itutuloy ito. Bata, magaya no, kasi nga yung mga anak ko, unlike kinakambal na nauna, magkahiwalay sila ng
tirahan. Magkaiwalay sila ng bahay. Alright, they have different amniotic sac. Ibig sabihin, merong panuligan na magkabuod. Sa makatuwid nito, magkabuod ang pusod. Yung dalawa, magkasama. Kaya hindi lang pagkain ang naipaliwanag nung doktor, incomplete yung una niyang paliwanag, kaya pinaglaban namin, ay pagkain lang yung pag-aagawan. Pero itong huli, sa kanya na ipaliwanag ng mas malinaw. Actually, kung sa US yun, pwede siyang kasuhan. Sa US, yung mga ganyang incompetency, nakakasuhan yun. Makakakuha kami ng financial assistance. Kasi hindi nila pinaliwanag ng maayos. So sana natanggap ko nung maaga nung una. Pero hindi tayo ganon. Tayo anak ng Diyos. Can you say amen? Hindi natin kailangan mandamay pa. Tao lang sila. Amen? May hangganan talaga. Kailangan sa Diyos tayo magtiwala. Kaya sabi nila ay pati dugo, naghahalo sila. Kasi isang danan. Kaya yung dugo nila magmimix. Pwedeng malason. Tapos nagagawan pa, merong insufficiency of blood. So, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay nagpapalakas. Can we say amen? Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya, nabanggit ko ito kasi ng mga nakaraang araw lang, nangangaral kami sa burol ng Mahal sa Buhay ni Sister Juliet. Kasama natin ngayon. Hindi ko alam ng Diyos ay nagliligtas habang nangangaral ako doon. 17 souls tumanggap sa Panginoon that night. Pero yung anak ko pala sa sinapupunan ng aking asawa ay patay na. Pero ako ba'y ginambala ng Diyos? Patay na anak mo. Dalang mangaral dyan. Hindi mga kapatid. Kikilusin tayo ng Diyos sa ibang kapamaraanan. Minsan hindi mo naiintindihan pero may ginagawa ang Diyos. Can you say amen? Hindi mo kailangan magpaktol sa Panginoon sapagkat tayo tinawag ng Diyos sa pagtatagumpay, higit pa tayo sa mananako, kumilos ka ayon sa hinihingi ng ating Panginoon. Palampakan natin ang Panginoon. Tandaan mo ito, God will bless those who do something. God will bless those who create something. And God will bless those who move somewhere. Pastor, gusto humayop. Pastor, nagpatuto pala ako kay sister, kay brother. Pastor, may idea ako. Pwede ba to? Makakatulong ba to? Pastor, gusto kong tumulong. Pastor, may nakita akong problema. Pwede akong makatulong dyan. God will bless you. Pero nakatingin ka lang, wala mangyayari sa atin. Kaya salamat sa Diyos, nakaharap ako sa mga taong may gustong gawin. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakaharap ako sa mga taong may gustong gawin at una yon ay sumunod sa Diyos. Can we say amen? Sabagat ang ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi lang pagkilos natin, kundi pagbibigay galak sa Panginoon upang tayo naman ay hindi lang iligtas, kundi pagpalain. Sabi doon, Deuteronomy chapter 30 verse 9, at pasasaganahin ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa sa ikabubuti, sapagkat pagagalaking ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo gaya ng kaniyang iginagalat sa iyong mga magulang. Amen? Ang mga nagdaan, nagbigay ako ng mga panalangin para sa mga disciples. And one prayer that I am saying sa Panginoon, Lord, kung paano mo kinilos ang ating mga leader, kilusin mo din kami. Mula kay Pastor Wayman Mitchell. Kasi Pastor Wayman Mitchell, namatay ng anak. Si Pastor Joe Campbell, namatay din ng anak. Yung ating pinangaral dito, is past month, ay namatayan din ng anak. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat. Ang ginawa mo pala, bago mangyari ang isang trahedya, ay paghahanda sa amin para ihanda ang aming kalooban na malakas at matatag sa kabila ng mabigat na pagdadaanan. Kaya hindi nakakapagtaka yung pinangaral ni Pastor Samuel, natatandaan niyo yung isa niyang tema? Harapin ang pagsubok ng may pag-asa. Palakpakan natin ang Panginoon. At pinalita ko sa kanya, sabi ko, Pastor Samuel, parehas na tayo.
Parehas sa tayo. Kaya salamat sa Panginoon, amen. Walang nalilingid sa mata ng Diyos. Kung may atake man ng kaaway, kaya niya tayong ipagtanggol. Kung meron man dalamhati, kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan. Kung meron mang pagsubok, kaya niya tayong dalahin sa pagtatagumpay. Can we say amen? Kailangan lang natin, mga kapatid, magtiwala patuloy sa ating Panginoon. Daniel chapter 3, verse 29. Ang sabi dito, kaya't ako'y nag-uutos ng bawat bayan. Ito na si Nebuchadnezzar. Matapos niyang ihagis si Shadrach, Meshach, Abednego. At nakita, amen, ang Panginoong Hesus, ang Espiritu ng Diyos sumasa kanila. Sa gitna ng apoy, nagdalang takot ito kay Nebuchadnezzar. At ngayon ay nagpapahayag na kaya't ako'y nag-uutos ng bawat bayan, bansa, wika, amen, na magsalita ng anumang masama laban sa Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kaniyang mga bahay ay gagawing bunto ng basura sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan nang maggagawing tinaas ng hari sa katungkulan sina Shadrach, Meshach at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Tandaan natin ito, mga kapatid, sa ating Panginoon. God will bless, amen, those who obey Him, but He will not bless, mga kapatid. Hindi niya pagpapalain sila na walang gana sa pananampalataya. God will bless those who are motivated to fight the good fight of faith. Yet He will not bless those who are not motivated, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sapagkat sabi sa Hebrew chapter 11 verse 6, hallelujah, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang Diyos ay nagpapala sa mga pumapayag na kilusin ang Kanyang mga pangako at salita. Pero ang Diyos ay nagagalit, mga kapatid, kapag hindi tayo nakikinig sa Kanya. Can we say that? God will not bless those who refuse to be motivated by God's promises, amen, and see opportunity and work for success. Amen, kapag hindi ka nahahamon, kapag hindi ka na nakakakita ng oportunidad, as a church ka na lang, amen, akala mo, diyan ka na lang, ganyan ka na lang, hanggang diyan ka na lang, at wala kang tinatrabaho para sa pagtatagumpay, God will not bless you. Pero kung meron kang ginagawa ngayon, and you are seeking, amen, success for the glory of God, God will bless you. Ano man yan? Maliit man o malaki, pag ginagawa mo para sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. God will work with supernatural blessing, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat nakikita niya, you are keep doing something for God. May ginagawa kang panibagong bagay at pinagpapatuloy mo ang mga gawain para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kung ikaw yan ngayong umaga, humanda ka sa gagawin ng Diyos. There is a great blessing and there is a great opportunity. There is a great breakthrough that will come in your life. If you are keep doing something, keep doing something, keep doing something, keep doing something. Naalala niyo yung pelikula niya? Sa Nemo. Di ba? Lagi nang hinahanap nila si Nemo. Wala siyang ginawa kundi suyudin ang buong Atlantic. Hallelujah. Nilangoy, pakalawak na karagatan para hanapin ang isang nawawala. Mga kapatid, ang daming nawawala. Kahit dumating ang problema sa iyo, kapag ikay bumabangon at sumusulong at kumikilos ayon sa pananampalataya na may pangitain, sasamahan ka ng Diyos. Basta may pangitain. Ano yung pangitain mo? Ngayong umaga. Amen? Nakikita mo ba ang sarili mo na maging alagad ng Diyos? O pumupunta lang ng church? Para tayong Katolik. Pumunta ng church tapos magbabawas ng kasalanan. Kaya hindi nagiging alagad ng Diyos. Amen?
Kaya hindi lang pinadadalo mga kapatid, sapagkat itinuturo sa atin mula pa sa ating mga unang leader na tayo ay maging alagad at gumawa ng mga alagad, mga tao na makagagawa din ng alagad na maglilingkod sa Diyos at sa tao. Paglilingkuran mo ang Diyos sa kabanalan at katwiran at tutulungan mo ang mga taong mahihina na makabalik sa Diyos. Ang mga nawawala ay bumalik sa Panginoon. Amen. Pagpapalain ng Diyos ang mga tao na marunong mag-push button. Ikindutin na lang, ayaw pa. Minsan yung iba, dudot-dot na lang sa ATM, tinatamad pang pumunta. Sobra ng katamaran talaga. Wala niyan dito. Amen. Sabi ng iba, pastor, kasi wala akong ATM. Nakasangla. Hindi naman siguro, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon ay hindi tayo pako na kung kailan lamang pupukpukin ay saka lulubog. Ang gusto ng Panginoon tayo mga Kristiyano, umahanap tayo ng susi ng tagumpay. Tayo tumatakbo patungo sa hangganan ng ating pananampalataya. We must pray for inspiration. Mga kapatid, we must look for opportunity. We must make plan and do it. Amen? Mga kapatid, kahit po namatay ang aking kambal, hindi po nagbabago ang ating pangitain, magtatanim tayo ng iglesia. Amen. Amen? Sapagkat hindi po nakasalalay sa aking mga kambal ang pagtatanim ng Diyos. Nakasalalay sa Kanya ang paglago ng iglesia ng Diyos. Nakasalalay sa kamay ng Panginoon ang tagumpay ng bawat isa. Kaya kung ikaw, mga kapatid, hinahanap mo ang kalakasan at gusto mong magpalakas para sa iba, hindi yung magpalakas lang, magmukha kang pogi, magmukha kang maganda, amen, sumikat ang iyong pangalan, be famous na, hindi lang iniisip natin, hindi lang sinasabi natin. But to looking for and praying for inspiration, mga kapatid, may panibagong pagkilos sa Diyos. Naghahanap tayo ng kakaibang pagkilos na minsan hindi natin maintindihan, pero alam natin, Diyos ang gumagawa. Amen. At kapag nakakita ka ng pagkakataon, pastor ako po. Pastor ako po. Amen? Babae ka lalaki, magkasawa kayo, pastor kami po. Nalaman mo yung isang bayan, amen, ang daming namamatay doon, ang daming doon hudlong, daming sugalan, ang daming nakikapig, ang daming nangyayaring krimen, pastor ako po. Nakita mo yung kapitbahay mo nangangailangan, amen, nawawasak ang pamilya, pastor, pwede ba ako magpatotoo doon sa may kapitbahay namin, sa may lugar namin? Pwede ba ako magpatotoo, pastor, sa mga kaklase ko? Nagbabagsakan ng mga grades nila. Nadidepress sila. Pumupunta na sila sa mga pagrelasyon. Wasak ang kanilang pamilya, walang relasyon sa magulang, ang anak sa tatay, ang nanay sa anak. Nawawala. Amen. Baka pwedeng ibalik sila sa relasyon sa Diyos. Pwede ba akong magpatotoo, pastor? Pwede ba akong pumunta doon? Amen. Ipag-pray ka ng pastor yun. Amen. 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 Para dalahin ng mga tao pabalik sa Diyos. Turuan silang lumuhod sa Panginoon. Turuan silang tumawag, turuan silang magbago, turuan silang maglingkod. At gamitin din ng Diyos. At sa gayon, makakagawa ka na ng plano. Anong kasunod kong gagawin? Anong dapat kong ginagawa? At kapag may plinano ka, may na matatapos ka. Pag wala kang pinaplano, walang mangyayari sa iyo. Walang mangyayari sa iyo. Bilang isang mananampalataya, mga kapatid, sa Panginoon, kailangan natin, amen, na kumilos, gumawa, hallelujah, magpatuloy, kahit hindi tayo pinipindot ni pastor. Brad, galaw-galaw. Pagamit ka na, bro. Paalagad ka na, bro. Hindi mo na kailangan sabihin sa'yo yan. Ang kailangan sa'yo, amen, nakakakita na ng pangangailangan. Anong kailangan? Pwede ako dyan. Pastor, paano ko magagamit sa bagay na yan? Can we say amen? Naghahanap ka na ng isang bagay na kapakinabangan. At tatayon mo ito ng matatag. Hindi mo isusuko. Mangyayari lamang ito kapag ito'y nasusumok. Sapagkat kapag ka isang plano, walang pagkilos, wala ding tagumpay. Wala eh. Sinulat mo lang.
pero wala namang execution, walang application. Amen? No, ang Panginoon, binalak niyang magligtas, napako si Jesus sa krus. Dumain isang araw. Ama, bakit mo ako pinabayaan? At pagkatapos, sabi niya sa dulo, naganap na. Mahirap gawin ang plano. Mahirap, amen, kung tayo lamang sa pagsunod sa Diyos. Pero tandaan mo ito, sa iyong pagsunod sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. God will find a way to make you fruitful. Gagawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay magbunga. Can we say amen? Amen. Magbunga sa pananampalataya, magbunga sa relasyon sa Diyos, magbunga sa ministry, magbunga sa iyong blessing. Hindi yung ibigin mo yan, kundi ibigin mo ang Diyos at magkaroon ka ng fulfillment sa iyong pananampalataya sa Diyos. Yes. Hindi ko alam, amen, kung ilan ang survey ng mga Kristiyanong being fulfilled in their faith in God. Pero alam nyo, mangyayari lamang ito if our faith moves. If we are motivated, mga kapatid. At hinahanap natin na tayo ang makapagpakilos, hindi tayo yung nakikilos. Ang umaga, gusto kong kilusin ng Diyos. Manda ka, tutulungan ka ng ating Panginoon. Itong natin ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata. Amen. May tulong sa Panginoon. Di pa tapos ang ating labanan. Amen. There's a coming breakthrough and revival. But for every breakthrough, victory, and revival, there's always a big trial. There's always a big challenges. Napakalaki ng ating hinaharap. Napakalaki ng binibigay at inaalok ng Panginoon sa ating buhay na may mana. Mula sa Panginoong Isus, sa Kanyang kaharian, crown of life, inheritance, not just privilege, but right to be called children of God, power and dominion. Hallelujah! Ang mga bagay na yan, mga kapatid, ay may pagkilos. At mararanasan natin yan kung papayagan natin ng Panginoon. Pero kahit hindi mo payagan ng Panginoon, mararanasan mo pa rin. Yaman lang, mahihirapan kang unawain. Subalit kung ang Panginoon, hallelujah, ay pinapayagan mo, sinasampalatayanan mo, iniimbitahan mong samahan ka, ang pananampalataya mo'y palaguin, maunawaan mo, ang Diyos na nagbibigay, ang Diyos din na nag-aalis. Ang Panginoon ang bumubuhay, siyang pumapatay. Ang Panginoon ang nagbababa sa Sheol. Ang Panginoon din ang nag-aaon sa kamatayan. Ang Panginoon ang nagbubuhos ng langis, nagdaragdag ng kapangyarihan. Mga kapatid, lahat ng ito, ang Diyos ang nakakaalam. Diyos ang mabuti, at Diyos din ang may takda ng lahat. At dahil ikaw ay anak, gusto ka niyang pagpalain. Sampalatayanan mong bagay na yan. Ginagawa na ng Diyos noon pa man. Hindi siya nagbabago. He is faithful yesterday, today, and tomorrow. Habang mga uling nakatumatay, nakapikit. Amen. Sa mga bago, nandito ka ngayong umaga, nais kong baguhin ang panawagan sa umagang ito bago kong buksan ang altar. Sa umagang ito, kinausap ka ng Panginoon ang puso mo hindi tama sa Diyos. Bago ka, naimbitahan ka. Kung ikaw ay lalaki, kapatid, hallelujah, iniimbitahan ka namin dito sa harapan. Kung ikaw ay babae, may kapatirang babaeng mananalangin para sa iyo. Amen? Nais lamang namin, amen, ang puso mo, ipagbigay sulit mo sa Panginoon. Hallelujah. At magsisi ka ng kasalanan, tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, amen, iimbitahan ka namin dito sa harapan. At ikaw ay aming ipapanalangin. Hindi religion ang iyong tatanggapin. Amen, kundi ang ating Panginoon.
At hindi natin pwedeng sabihin, okay na ako. Sapagkat hindi rin okay ang gusto ng Diyos sa atin. But to be holy and righteous. Amen? Sa pamamagitan ng ating pagpapahayag na si Jesus ay ating Panginoon. At pananampalataya mula sa ating puso na si Jesus ay binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay. Isipan, panalangin natin dito sa harap. Amen, maliligtas ka. Amen, kung dito sa harap o dito sa ating mga kasama, ating mga kapatid, hindi tama ang puso mo ngayong umaga, may dapat kang pagsisiyan, iimbitahan din kita dito sa harapan. Kung meron man dito sa harapan, amen, o sa aking mga kasama nandito, hindi tama ang puso mo, may dapat kang pagsisiyan, hallelujah, ngayong umaga, ipapanalangin ka rin namin. Meron po ba? Taas mong iyong kamay, ipapanalangin ka. Hallelujah. Habang nananalangin ang ating kapatid. Hallelujah. Amen. Kung wala na, nais kong imbitahan ang bawat isa, bukas ang altar, sa anumang bahagi ka kinausap ng Diyos. Ang pananampalataya mo ba ay nakikilos ng problema o nakikilos, amen, ng ating Panginoon? Na nagsasabi, Panginoon, sige pa, tulungan mo ko, subukin mo ko, subalit huwag mo kong pabayaan. Amen, Panginoon, nandito ako, ako'y mahina, pero ako'y magiging malakas dahil sa iyo, Panginoon. Amen, o baka ang pananampalataya mo, amen, ay bumibigay na sa problema. Kapatid, magpakatotoo ka. Lumapit ka rin, panahon na ito, para sumampalataya sa ating Panginoon. Tutulungan ka niya. Bukas ang altar, tumawag tayo sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Habang ang mga manunugtog ay maawit, how great is our God sa umagang ito. Bukas pong altar, kausapin natin ang Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. This morning, O Lord, you are great God. Hallelujah. Habang tayo maawit, how great is our God. Purihin natin. God, samahan niyo ang anak. Be fruitful in faith. Move, God, move. Not their emotions and feelings, but move their hearts, O Lord. Fill them, God, with faith and spirit and life. I speak life. God, buhay, pananampalataya, tagumpay, banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan. By your Spirit, O God, we will live and we will walk by faith in Jesus' name.
The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, let's see how great is our God. Hallelujah. Oh, God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is God. Jesus. The name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, let's see how great is our God. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Rakarobo, Hallelujah. Shikalaka, Sondo, Robo, Yalala, Yorobo, Yanas. Mga anak ko, narito ako ngayon. Ako ay buhay, ang Diyos na nagsasabi sa bawat isa, magpakatatag kayo sapagkat ako'y nalalapit ng dumating. Huwag kayong mabahala o mabalisa sa anumang bagay sapagkat ako ang Diyos. Magtiwala kayo sa akin, ako ay may gagawin sa inyong buhay. Magtiwala kayo at manampalataya sa akin na may pagtitiwala at paggawa upang sa gayon ay makita ko ang inyong mga puso na laging lumalapit sa akin. Huwag niyong alalahanin ang mga nawawala sa inyo sa Panginoong Diyos na nagbibigay ng higit pa kesa sa nais ninyo. Aking ibibigay ang lahat ng inyong mga pangangailangan higit pa sa inaasahan ninyo. Magtiwala kayo sa akin, ako ang Diyos na nagsasabi sa bawat isa, huwag kayong umiwalay sa akin, kundi inais ko lamang subukin ang inyong mga puso, ang inyong pagtitiwala, ang inyong pananampalataya. Nais ko lamang kayong turuan upang sa gayon ay maging matuwid kayo nang hindi kayo mapahamak, at nais ko lamang kayong ilayo sa anumang bagay sa mundong ito na walang halaga, kundi inilalapit kayo sa mga bagay na hindi lumilipas, at yan ang aking ibibigay sa inyo, ang kayamanan na hindi lumilipas. Ang buhay ninyo ay mahalaga sa akin, ang inyong kaluluwa ay mahalaga sa akin. Kaya mga anak ko, huwag kayong panghinaan na loob sa mga problema, sa mga nangyayari sa inyo, kundi magtiwala kayo. Ako ang buhay, ang Diyos na buhay na nagsasabi, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Yan ang aking pangako. Magtiwala lamang kayo sa akin, may gagawin ako sa inyo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Amen. Amen. May magagawa siya. Amen. Kailangan na nating pananampalataya ay nagpapakilos, hindi nakikilos ng tagumpay. Dahil kahapon na katotoo ng aking asawa, sapagkat ang aking asawa ay nagdadamdam sa hapis dahil sa amin na walang anak. Habang siya nasa higa, umakyat yung aking anak na si Brother Siya. Sabi niya, Ma, magagawa ng Diyos, hindi ang buhay ang aking kapatid. So,
Hindi niya alam yung sitwasyon sa loob ng tiyan ng aking asawa. Amen. Pero nagdala ito ng hamon sa aking may bahay para bumangon. Ang naisip niya ay may 3 pa akong anak. May pamilya pa ako, may asawa ako, may church, may Diyos. Kaya kagabi, habang ako'y nag-aaral, alauna na ng madaling araw ay kausap ko yung asawa ko, napalakas dahil nakita niya sa kanyang anak, amen, na ipinaglalaban ang pananampalataya. Hindi ko alam na gano'n ang nararamdaman niya. Pangiti-ngiti lamang siya pagkakaharap ko. Pero yun pala, meron pala siyang pinagdadaan. And this faith is the kind of faith that we need, mga kapatid sa akin. Kaya ako'y naniniwala, gaya aking nabanggit kahapon sa simula ng devotion, amen, ang paglago ng church may not be by our flesh. Kaya kinuha yung aking anak. Amen, but by the Spirit of God. He will extend our tent and His boundary sa gawain ito, mga kapatid. Sapagkat malinaw, sinabi ng Panginoon, Zechariah 4:6, it's not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Ikilusog tayo ng Panginoon sapagkat siya lang ang tapat, siyang dakila, Diyos na pinagbabago sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos sa ating lahat. Kahit natapusin ni Brother Matthew, amen, sa panghuling panalangin. Ngayon tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Mga banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa pagpapahayag mo ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, God, kami po'y tinuruan mo, pinalakas mo at binangon sa aming mga kahinaan. Aking panalangin sa iyo, Panginoon, tulungan mo po mga nanghihina, God, mga may problema, pagsubok na pinagdaraanan, tulungan mo, God, na malampasan, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa muli, Panginoon, God, na kami po'y magtiwala sa plano mo kahit na, God, hindi namin maintindihan minsan, ikaw pa rin ang nakakaalam, Panginoon, God. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging, God, maglingkod sa iyo, sumunod lagi sa iyo, at patuloy na ipalaganap ng iyong salita, Panginoon, God. Lord, salamat, Panginoon, sa pangungusap mo, sa kapayagan mo. God, ikaw ay Diyos na totoo, Panginoon, at buhay na siyang umaalalay sa aming mga buhay, Panginoon, God. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Gabayan mo sila at bigyan ng kagalakan minsan pa, at ibalik mo din mamaya minsan pa sa iyong banal na gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay. Ikaw pong purihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa bawat isa at sumainyo ang kapayapaan at papala, amen, at kaligtasan mula sa ating Panginoon. Salamat. Meron panibagong set ng pangangaral mamayang gabi. Ay po ay makabalik. Alas 6 po ang simula at alas 7 yung simula ay alas 6 ng prayer, alas 7 po yung simula ng banal na gawain.